Para bang tsamba lang ang sagot sa panalangin? Nagtataka ba tayo na mas kadalasan ay parang walang isinasagot ang Diyos sa ating panalangin? At kung sinasagot naman, ay bibihira lang. Yun bang parang nakatsamba lang tayo? At kapag tila hindi nga sinasagot, ay hihingi tayo ng advice at lalapit sa ating pastor o pari at hihingi ng prayers mula naman sa kanila. Magtatanong kung bakit ganoon. Siyempre ang isasagot naman sa atin ay, ang Diyos lang ang nakaaalam sa paraan ng kanyang isasagot at kung kailan niya sasagutin tayo. In His own perfect time, our prayers are answered. Ganoon lang ba yun? Safe kasi ang ganoong sagot. Yun bang parang na-practice na? Kadalasan pa nga ay kasunod na itinatanong sa atin kung tayo ba ay nakapagsisimba pa sa kanilang simbahan. Kung tayo ba ay miyembro na ng kanilang simbahan na nag-aalay ng ikapo o abuloy. Itatanong kung tayo ba ay naglilingkod o involved sa kanilang mga church ministries. Hindi ba't sinasabi rin ng mga pastor na hindi aksidente na ikaw ay napadpad lang sa kanilang church, kundi ay plano iyon ng Diyos? Ganoon ba yon? Paano na yung mga hindi naging miyembro ng kanilang simbahan, tapos ay napunta sa ibang paniniwala na sobrang taliwas pa sa kanilang pinaniniwalaan? Sila ba ay hindi sinama ng Diyos sa kanyang plano? Paano kung sa kabilang simbahan, iyon rin ang mga idinadahilan? Di lalabas na iniligaw ka rin ng Diyos? Ano ba ang turing sa atin ng mga ministro ng simbahan? Mga ligaw na pusa na iniiwan ng Diyos kung saan-saan lang? Maniniwala ba tayo na ganoon lang ang turing sa atin ng Diyos? Na bahala na kung saan tayo mapadpad, pakakawalan at tapos ay kalilimutan na lang. Mga kapatid, hindi ganoon ang wasto at dapat na pagkilala natin sa Diyos. Dahilan kasi ng sa pagtalikod ng mga tao sa katotohanan ng mga ginanap ng lubos ng Diyos, tayo na ang nagligaw sa ating mga sarili mula sa dapat ay malinaw na kasagutan na sa atin ng Panginoong Diyos. Hindi na nga kailangang sumasagot pa ang Diyos nang sa ating panalangin binibigkas ng bibig. Hindi na siya nalulugod lang ng sa ating mga sinasambit na pagpupuri, kahit nang sa ating mga awit ng salmo at pasasalamat. Siya ay hindi na tumutugon sa ating basta na lang hinihinging pagpapala at kagalingan ng katawan mula sa mga sakit. Sapagkat sa lahat ng ito ay hindi lang ang namumutawi mula sa ating bibig ang dinidinig ng Diyos, kundi ay ang panalangin ng ating gawa mula sa katotohanan ng puso't pag-iisip. Ito na lang ang katumbas ng sa dinidinig ng Diyos at binibigyan niya ng tugon. Ito na ang ating paggawa ng pag-ibig sa kapwa, na sa bawat ating gagawing mabuti sa kapatid ay katumbas ng bawat sagot rin sa ating panalangin mula sa puso. Ang panalangin na kaakibat ay gawa ng sa pagsisika para sa kabutihan ng kapwa. Sa ganito ay umaani tayo mula sa ating mga naitanim na gawa ng kabutihan. Iyon na ang mabisa lang na sagot sa ating panalangin. Kaya rin nga ay huwag tayong magtataka kung hindi malinaw na nasasagot ang ating panalangin sinasambit ng bibig. Sapagkat tulad lang iyon ng sa ibinubulong sa hangin, walang nakaririnig at hindi napapansin. Walang binhing na itatanim kung kaya't wala ring maaasahang ani. Ang lahat ng tinatanggap natin sa ating buhay ay mula sa panalangin ng ating sariling kagagawan rin. Hindi maisisisi sa kahit kanino, lalo na't sa Diyos, sapagkat hindi napipigilan ng kahit panalangin ng bibig ang paparating na panahon ng pag-ani mula sa sinadyang gawang kasamaan. Hindi napipigilan rin ng kahit panalangin ng iba, masama man o kahit ng matuwid na tao. Hindi magagawa para sa atin ng kahit sinong mga nagpaka-apostol at pari pa raw ng Diyos ngayon. Sapagkat sinong nagtanim ng gawa ay siyang aani rin ng sa kanyang ginawa, na siyang panalangin na rin niya. Sa bawat itinatanim na gulay tulad sa ampalaya,
Manalangin man ang kahit taimtim sa Diyos, ay hindi iyon tutubo at magbubunga ng matamis na ubas. Gayon rin naman ng sa bawat nagtatanim ng ubas. Hindi man idalangin ay magbubunga ng ubas pa rin. Sapagkat ang masikap na nagtatanim ng kabutihan, sa kanya ay aani rin ng mabuti. Hindi man hilingin sa Diyos ay kusang matatanggap ng panatag ang kalooban sapagkat tiyak na darating. Samantalang sa mga nagtatanim ng kasamaan ay kasama ang hinagpis ng kalooban. Hindi natatahimik sapagkat katiyakan rin ng sa mga paparating na pait sa kanyang buhay. Sa lahat ng ito ay hindi na nanghihimasok pa ang Diyos. Hindi na kailangang magparusa pa. Sapat ng lahat ng kanyang mga ginanap at napagtagumpayan para sa lahat. Hindi siya ay nagtatangi ng tao. Walang kinakampihan pa sapagkat naipagkaloob na sa tao ang kakayanang pumili ng sa dapat ay gagawing mabuti o masama. Kaagapay ang Espiritu ng Diyos na nasa atin na mula pa noong ipagkaloob sa tao ang bagong kapanganakan sa Espiritu, ang ating konsensya. Kaya't sa bawat ating gagawin ay siya na ring panalangin natin na kasunod ay ang tiyak na kasagutan. Halimbawa ang sa utos ng gawang paggalang at pagmamahal sa magulang ay panalangin at kasagutan rin ng sa biyaya nitong kahabaan ng ating buhay. Tulad sa kautosang may kasamang pangako sa Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Masunod rin man natin kung hindi naman pangangalagaan ang ating katawan, sa halip ay sisirain sa pamamagitan ng masasamang bisyo, hindi nga tayo tatanda. Gayon rin naman kung kahit inaalagaan mo ang iyong katawan, ngunit hindi naman gumagalang sa magulang, hindi ba't pampabata rin iyon? Napakaraming mga ginagawa tayong tao na sa katotohanan ay tayo na rin ang umaani, sapagkat sa mga iyon ay atin nangang panalangin at kasagutan rin. Hindi tsamba lang,